inaabangan po ng milyong-milyong Katoliko sa buong mundo kung sino ang susunod na leader ng Simbahang Katolika. At ngayon nga pong araw na ito, May 7, magsisimula na ang Papal Conclave o yung pagpili ng bagong Santo Papa. Ang proseso ng conclave, yan po ang pag-uusapan natin sa issue ng bayan. At makakasama po natin si Father Joseph Don Zaldivar, Professor at Formator mula sa San Carlos Seminary. Good morning po and welcome po sa Unang Hirit, Father Joseph. Good morning, Maris. Thank you po. At magandang umaga sa lahat ng tagapanood natin. Opo. Father, buong mundo po yung nakatutok sa pagpili ng bagong Santo Papa ngayon, ano? At paano po ba dapat tinitignan ng mga Katoliko itong gagawing eleksyon o pagpili ng bagong Santo Papa na hindi lamang siya simpleng eleksyon, kundi isa siyang gawa ng Espiritu Santo. Ito po ang botohan na wala talagang kumakandidato, walang nangangampanya. Yes, oo. Ang pinakamagandang paraan siguro ng pagtingin natin sa conclave ay bilang isang retreat. No? So, sa retreat, di ba, yung mga tao, lumalayo muna sa lahat, tapos magdadasal ng magdadasal. At sa loob ng kanilang pagdarasal, lalabas yung mga, yung pagbulong, kumbaga, ng Espiritu Santo sa kanilang puso, para sa kanilang pagboto. So, ito pong mangyayari nga po na ngayong araw na to, simula ngayong araw na conclave, ano po ang aasahan natin? At posible nga kayang may Santo Papa na kagad by Friday. Ang sinasabi po ng ilang mga nakausap ni Connie posibleng by Friday, this is going to be one of the fastest o magiging mabilis lang daw po? Hindi natin masabi talaga kung magiging mabilis to kasi iba-iba yung dynamic sa kasaysayan. Pero pagbabasehan yung mga nakaraang conclave, si Pope Francis lumabas within 3 days. Ganon din si Pope Benedict at si Saint John Paul II. So napaka-rare na nangyari na may 3 years umabot. Napaka-rare. Nangyari nga yun, pero rare rare naman nangyari. Ano po yung pagkakaiba? Ano yung mga circumstances kaya noong panahon na yon as compared to now? Bakit ngayon iniisip na posibleng magiging mabilis na lang talaga to? Yung nangyari yung 3 years ng conclave, actually yun yung dahilan kaya may conclave. Kasi masyado sila nadadala ng external pressures. Hindi sila makadecide, yung mga kardinal, mga sinaunang panahon pa. Kaya actually, it's the people, no, who lock them up. Talaga kinulong sila ng mga tao para huwag kayo lalabas hanggat wala kayong nagawang papa. Parang gano'n. So dati hindi sila nila lock up? Noon, no? Nagsimula ito 1200s lang Alright. Na kinukulong sila. Okay, so speaking of secrecy, ila-lock up, paano po hinahanda ang Sistine Chapel at ang Domus Sanctae Marthae, yung Casa Santa Marta, para tiyakin ang confidentiality o pagiging closed door nitong gaganaping conclave? Una sa lahat, so yung rules ay yung mga kardinal, na-surrender na nila lahat ng communication means nila, lahat ng gadgets nila, iniwan na nila sa mga opisyales. At alam ko, naglagay ang security ng Vatican, ng mga signal gag, ganyan. Jammer. Jammer, para talagang umabot na external pressure sa ating mga kardinal. So, yung boto po na kailangan para madeklara ang isang Santo Papa ay 2/3, no? That's 89 out of the 133. Kasi 88.6 So, kailangan i-round off. So, paano po ba kung sakaling may tie na boto, ano po ba ang mangyayari rito? Basta ang mahalaga maka 2/3, no? Pag hindi pa naka 2/3, ibig sabihin wala pang papa, no? At pag nangyari yon, yung mga balota susunugin, maglalagay sila ng mga kemikal, at ang lalabas sa tambucho na usok ay itim. Para sabihin sa mga nasa labas na wala pang papa. Pero pag umabot sa 2/3, papuputiin nila ulit ng mga chemicals tong mga usok ng balota at lalabas ang puting usok sa tambucho sa ibabaw ng chapel. Kakalembang, no? So this time may bell na talaga to determine, to make sure na talagang puti at may Santo Papa na. Isa rin po sa tinatawag na papabili ay si Cardinal Tagle po, no? Kung sakali nga po bang si Cardinal Tagle magiging Santo Papa, ano po bang magiging epekto nito para sa ating mga Pilipino at sa Simbahang Katolika na First Asian Pope, di ba? At kung sakasakali Filipino, maraming mga Pilipino ang umaasa, nagdarasal, no? Pero of course, it's still the work of the Holy Spirit.
Una, hindi natin talaga sure yan Oo, kasi hindi wala tayo naman sure. talagang front Even runners. si Cardinal Tagle, nung nakausap ko siya before, August 19 Yeah, last year, oo. talagang hindi, ayaw niya yan But let me pag-usapan. correct you a bit, no? Oh yes, go ahead, Father. If Middle East is part of Asia, Okay, okay. Saint Peter is the first Asian Pope. Ah, Oo. okay. So, So, first actually- ever successor na Asian, kung sakasakali. So the first Pope is actually Asian. So una pa lang, no, wag nating maliitin ang pagiging Asyano Okay, sa okay, pagiging okay, Kristiyano. okay. And Okay. even Jesus is Asian, no? okay. And pero unang Pilipino kung sakali, Kung no? sakali. Sa akin, ito ay pagkilala sa napakalaking ambag ng mga Pilipino sa pangkalahatang simbahan ngayon. Maging papa man ng isang Pilipino o hindi, ang mga Pilipino, lalo mga kapatid nating OFW, ang bumubuhay sa simbahan sa buong mundo sa ngayon, sa maraming parte ng mundo. At ito'y pagkilala palagay ko sa napakalaking misyon ng mga Pilipino ngayon. Alright. Napakaganda naman po ng binanggit niyo, no? At maraming salamat po, Father Joseph Don Zaldivar, sa impormasyong binigay niyo po sa amin. And of course, sa panahon po na binigay niyo po sa amin. At isa-isa nating hihimayin, tatalakayin at sasagutin nga ang mga issue ng bayan. No? Thank you po. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Father. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.